Dear Ate Chiki, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Sumulat po ako kasi gusto ko po sanang humingi ng advice. Ako po si Owen, taga Aurora. Meron po akong girlfriend na gusto ko na sanang maging fiancé. Naalala ko pa po nung unang beses ko siyang makita at makilala. Bago lang po siya sa office, tapos ako, 2 years na. Pareho kaming first job sa government agency na yun. Unang tama pala ng mga mata namin nung ipinapakilala kami sa isa't isa, iba agad yung naramdaman ko. Yung pakiramdam na parang hindi ko pa naramdaman kapag tumitingin sa ibang tao. At first day pa lang niya sa work, sabay na kaming umuwi pagka-out ng office. Marami na agad kaming napag-usapan. Kahit hindi naman lagi pero parang naging madaldal ako nung kausap ko siya. Yung marami kong tanong tungkol sa kanya, sinasagot naman kasi niya, kaya nalaman ko na rin agad na single siya. Kinabukasan, sabay ulit kaming umuwi. Hanggang Biyernes na noon, naka 1 week na siya at sabay pa rin kaming umuwi. Niyaya ko siyang magpares sa bayan, sabi ko, sagot ko. Pagkakain namin, namasyal kami saglit at dun ko na siya tinanong kung pwede akong manligaw sa kanya. Imbes na magulat siya, Ate Chiki, ako pa ang nasurpresa nang mabilis siyang sumagot na oo raw, payag siya. Nasa mid ako noon, Ate Chiki. Umiinom pa naman ako ng malamig na sagot gulaman. Bigla naman siyang natawa, akala ko tuloy nagbibiro lang siya sa sagot niya. Natatawa lang pala siya kasi obvious daw na sobra akong nagulat. Fast forward po sa present, malapit na po kaming mag 3rd anniversary at gusto ko po sanang luhuran na siya ng may sing-sing sa anniversary namin. Kaya po sana gusto kong humingi ng advice. Lately po kasi parang inaatake siya ng anxiety sa relasyon namin. Hindi po kasi kami nag-aaway ng matagal o malala. Give and take po talaga kami at kusa naming ibinibigay yun sa isa't isa. Pero sabi niya, baka may mali raw kapag ganon. Paano daw kapag nagsettle na kami, saka lumabas yung mga issue namin sa isa't isa? Sa totoo lang, dahil sa mga worry niya lately na ganito, nako-confuse ako kung paano ako magpo-propose sa kanya nang clear yung mind niya. Paano ko po kaya siya maliliwanagan at maaalis ang worries niya? Sana po matulungan niyo po ako, mahal ko po siya at walang bagay na hindi ko kayang intindihin o handang tanggapin sa kanya. Goal ko lang po ngayon 3 weeks na lang at anniv na namin matanggap ko yung oo niya nang wala siyang pag-aalinlangan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po, Owen ng Aurora. Grabe, napaka-romantic ng mga lalaking nakikinig sa atin dito. Usually, yung mga lalaki yung nag-e-express ng kanilang mga problem o mga dilema o mga concern patungkol sa love dito sa shoutout. Okay. Pero Owen ng Aurora, ramdam na ramdam ko yung pressure, no, sa parte mo dahil nga sinabi mo 3 weeks na lang. Pero hindi naman ako nandito para pressure rin ka lalo, di ba? O lalo kang panervyusin. So, okay, let's do the math, ha? Sabi nga nila, let's do the math. O math problem natin, ano yung given? Okay, ano yung given? Eto, tinitingnan ko yung yung sulat mo. Given na love at first sight kayo parehas, 'di ba? Dahil inassume ko na dahil ang bilis nyo naging kayo 'di ba? Hindi nga masasabing isang linggo, 5 days nga lang kasi office work week 'yun, 'di ba? Monday to Friday, 'di ba? Araw-araw kayo magkasama umuwi. Tapos Friday para naging kayo na, tama ba? O less than 1 week na love affair, talo pa yung isang linggong pag-ibig. O, sabi mo, unang tama pa lang ng mga mata namin nung ipinapakilala kami sa isa't isa, iba agad yung naramdaman ko. Yung pakiramdam mo na hindi mo pa naramdaman kapag tumitingin sa ibang tao. So, isang linggong pag-ibig. Number 1, ang given, love at first sight kayo. Number 2, mukhang from the get-go ay compatible na kayo. Kasi ang sabi mo, marami naman agad kayong napag-usapan. Tapos, sabi mo kahit hindi naman lagi, pero parang naging madaldal ako nung kausap ko siya. So, meron kayong compatibility. So, maganda yung dalawang given. Love at first sight, may compatibility kayo. Ngayon, since math problem po ito, edi ano yung naging problema?
Malinaw, sinabi mo may anxiety siya sa relasyon dahil hindi kayo nag-aaway ng matagal o malala, 'di ba? So, chill lang, sobrang chill yung relasyon po ninyo. Sabi mo nga, give and take kayo. Give and take po talaga kami at kusa naming ibinibigay yun sa isa't isa. So, nagiging anxious siya. Pero actually, obvious naman yung reason kung ba't hindi kayo masyado nag-aaway, 'di ba? Sabi mo nga, give and take kayo. Kusang binibigay nyo yun sa isa't isa. Yan yung problema. Number 2, baka may mali raw kapag ganon. Yan yung cause ng anxiety ng inyong girlfriend na gusto mo maging fiancé mo. Ang worry niya, paano pag kayo na, paano pag kinasal kayo, paano pag dun na lumabas yung mga issues nyo sa isa't isa. Ang tanong, it's very easy. Alam nyo naman, ako married with kids na ako Ang tanong, kasi ang sabi ng mga matatanda sa akin dati, bago ka magpakasal sa isang tao, kailangan nakita mo na siyang stressed, depressed, o ibig sabihin, depressed parang sobrang nalungkot, 'di ba? O kaya may sakit. Yung may sakit siya. Bakit? Kasi pag nakita mo na yung isang tao na depressed, paano ba siya made-depress? Paano ba siya nasistress? Kapag nakita mo siyang nasistress, siya ba ay naninigaw na? Nagiging masama na siya? Nagiging monster siya? O kaya mo bang i-accept yun? Dahil alam mo naman na temporary yung pagka-stress niya? Pag nagiging depressed ba siya? Imbis na mag-open up sa'yo, kasi may ibang tao na ayaw mag-open up ha, talagang gusto na lang nilang pabayaan mo sila. Ayaw nilang pag-usapan. Kaya mo ba yun? Na hindi ka na-let in dun sa world niya, hindi mo alam anong nangyayari sa loob niya, sa isip niya, dun sa puntong yon na depressed siya, kaya mo yon. Dapat makikita mo tong mga to bago kayo magpakasal. Ngayon, na-experience mo na ba na may sakit siya? Pag siya ba ay may sakit, alagain ng sobra. Kaya mo rin ba yon? 'Di ba? Yung tipong hindi ka na makapagtrabaho dahil ayaw niyang umalis ka sa tabi niya pag may sakit siya. Kaya mo yung mga ganon. So, kailangan makita mo siya stressed, depressed, at may sakit. Ayan. Kasi, nakikita mo at that point yung bad side niya o yung pagiging helpless niya. So, ibig sabihin, medyo alam mo na, no, kung what you're in for kapag nagpakasal kayo. Alam nyo na yung, alam nyo na matatanggap nyo ng buo ang isa't isa kung accepted nyo na pag nakita nyo. Kapag hindi nyo pa nakita ang mga sarili sa ganyang sitwasyon, then wait kayo. Wag muna magmadali, 'di ba? Para sa akin ganun. Mahirap kasi yung may deadline pero hindi handa. Can you imagine? Meron pa namang next year anniversary para masigurado. Meron ding ibang okasyon kung hindi anniversary, merong birthday, merong Christmas, 'di ba? O yung pauso ng mga Amerikano, Thanksgiving. Marami pang okasyon, may Valentine's Day. Hindi kailangan anniversary nyo, pero kung kailangan anniversary, pwede naman mapa next year kung hindi nyo pa na-experience yung mga sinasabi ko sa'yo na dapat mong ma-experience. Otherwise, you cannot say na kilala mo yung tao na papakasalan mo. Dun nagmumula o dun nag-uugat yung worry niya, 'di ba? Yung worry nung yung girlfriend mo ngayon kasi baka nga mamaya na maglalabasan yung issues nyo. Diba? So, kailangan ma-experience nyo yung isa't isa. Stressed, depressed, at may sakit. Pero, note ko lang din, hindi rin ibig sabihin na kung hindi kayo nag-argue, hindi kayo nag-aaway ng matagal o malala, ay bad sign na yon. Hindi rin ganon. Kasi posibleng maganda yung communication nyo. Ano ibig sabihin na maganda yung communication? Hindi kayo takot na pag-usapan ang inyong mga iniisip at inyong mga nararamdaman. Hindi takot at hindi nahihiya. Pwedeng compatible kayo, same values kayo, kaya hindi kayo nag-aaway masyado, di ba? O hindi rin malala. Pwedeng expert kayo sa conflict resolution. Yung tipong, alam nyo na ang kiliti ng isa't isa, kaya hindi na napapatagal ang away. Napapacify nyo na kapag galit yung isa sa isa. Diba? Pwedeng ganun Nagiging masama lang naman ang hindi nag-aaway masyado kung number 1, may pag-a-avoid. Ibig sabihin, ayaw nyo nang i-discuss yung issues dahil ayaw nyong mag-away kayo. So, hindi nyo na di-discuss, malamang mamaya lalabas yung mga issues na yan. Pag ikinasal na kayo, diba? O bad yun. O hindi malalim yung relasyon nyo. Pwede rin. Hindi kayo nag-aaway dahil hindi malalim yung relasyon nyo.
Kumbaga, ang inyong mga conversation, nandun lang sa, saan tayo magbabakasyon? Anong ipag-shopping natin? Saan tayo kakain? Anong gagawin natin next weekend? Diba kung mga ganyan yung mga pinagpag-usapan nyo? Hindi. Ang malalim na relasyon, pinapag-usapan yung mga bagay, future. How do you see yourself? 5 to 10 years from now? 20 years from now? Pera! Tayo ba ay magjo-joint account o may kanya-kanya ba? Sinong magbabayad for utilities o ibig sabihin electricity o kuryente, tubig? Sinong magbabayad, magpapaaral ng mga anak given yung mga funds natin ngayon? 'Di ba ganun dapat yung mga mga usapan nyo, yung mga experience na ikinahihiya nyo, pwede nyong pag-usapan yan kung deep yung relasyon nyo. Yung childhood traumas nyo, dapat napapag-usapan nyo rin yun kung deep talaga yung relasyon nyo. Mga bagay na kinatatakutan, fears, anxieties, ito yung mga difficult conversations na kayang-kaya nyong pag-usapan. Yan. Pero, yun nga, pwede nga hindi kayo nag-argue dahil hindi ganun kamalalim yung relasyon nyo. May ganun ding side. So, ayun, yun po mga kapatid. Meron ding isa. Baka hindi rin sinasabi o in-express ng isa yung pangangailangan niya at mga gusto niya at mga opinion niya dahil gusto niya na lang i-please o pasayahin yung partner. Bad din yun. So, ikaw ang makakaalam nun. Ang mabibigay ko lang sa'yo ay kumbaga, things to think about. 'Di ba? O, ganun lang mga kapatid. So again, hindi pala mga kapatid, si Owen pala ang kausap ko. Pero kayo na rin po. Huwag ipilit yung 3 weeks lang, yung deadline para sa akin, no? Kung hindi handa. Hindi ka naman handa dahil habang buhay po ang papasukin mo, Owen. Marriage is supposed to be for life. Habang buhay yan, yung taong yan, makikita mo yung pagmumukha niya araw-araw for as long as nabubuhay ka. Yung hininga niya ay maaamoy mo every morning. Katabi mo yan eh. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya kapag siya ay may sakit. Kaya mo ba? 'Di ba? Kaya mo ba? Gusto mo ba? Oh, 'di ba? Kung nagkamali ka, mahirap isipin na dahil sa 3 weeks deadline, 'di ba? Gusto mo lang yung 3 weeks deadline kaya nagawa mo yung desisyon. So yun, those are things to think about. Okay? Ayan, Owen. Sana ay naliwanagan ka at medyo napag-usapan natin ito. Okay?